Hello, mic sound check. Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang pangalan ng Panginoon at maganda na happy Resurrection Sunday pa. Purihin po ang pangalan ng Diyos. And again, as we have always been saying dito sa JCBC, hindi lamang once a year natin inaalaala ang muling pagkabuhay ni Kristo at pinagdiriwang. Actually, every Lord's Day, every Sunday, every first day of the week, ay ito ang atin hong pinagdiriwang, kaya may kabuluhan ang ating pananampalataya, pangangaral at pagtitipon ay dahil muling nabuhay, tunay na muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus Kristo. And I would like to encourage us to dwell on that. Bigyan natin ng panahon para pag-isipan ito at hingin natin sa Diyos, Lord, tulungan mo akong kunin ng kagalakan ko sa katotohanan na ito, na muling nabuhay si Jesus. Ano man ang ating sitwasyon ay katotohanan pa rin na muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus Kristo. And we have started a brand new series last Sunday about worship at talagang napapanahon ho ito, kailangan na kailangan ko at ng bawat isa ho ito. And atin hong pagpapatuloyaan ng mga rason kung bakit natin kailangan pag-aralan ang patungkol sa pagsamba sa atin hong Sunday School yaan. And before that, tayo ho muna ay tumayong lahat at tayo po yung umawit ng isang matanda ng awitin ng pananampalataya at Calvary, pero yung Tagalog, sa Kalbaryo. Let's all stand up, please. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po imawit sa Panginoon. Awitin po natin sa Kalbaryo. Sa Kalbaryo. Buhay ko'y malaway bukol, nahiwalay sa Panginoon. Di pansisi ay naparoon sa Kalbaryo. Sa ganang biyaya ni Kristo at patawad ay nakamtan ko. Ako'y pinalayang totoo sa Kalbaryo. Nakilala ko sa salita na ako'y makasalanan nga, hanggang ako'y magmakaawa sa Kalbaryo. Sa ganang biyaya ni Kristo at patawad ay nakamtan ko. Ako'y pinalayang totoo sa Kalbaryo. Na yung buong inihahandog ang lahat ko kay Jesus. Awit ko'y tinatapos sa Kalbaryo. Sa ganang biyaya ni Kristo at patawad ay nakamtan ko. Ako'y pinalayang totoo sa Kalbaryo. O pagkadikalang pag-ibig, o biyayang lumog ng langit, ang sa Diyos sa tao'y naglapit sa Kalbaryo. Sa ganang biyaya ni Kristo at patawad ay nakamtan ko. Ako'y pinalayang totoo sa Kalbaryo. Magsipo na po lahat. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon at alam ho natin ang Kalbaryo o yung lugar na ang tawag ay Golgota, ang krus ay nagkaroon lamang ng magandang pakahulugan dahil doon sa namatay doon at muling nabuhay. Amen. Kung hindi siya muling nabuhay, muli walang katuturan ang lahat ng ito. At purihin ng Diyos na ang kwento ay hindi nagtapos sa Kalbaryo. Kung hindi ito'y nagpatuloy na siya inuling nabuhay, umakyat sa langit, at sa biyaya ng Diyos ay naghihintay tayo sa kanyang
babalik. As we have said ho kanina, at ay nagsimula ho tayo ng ating brand new series last Sunday about worship. Tinapos ho ng ating kapatid yung ating pag-aaral patungkol sa homosexuality and its gospel remedy, and I hope tayo ho ay natuto. Sa akin ang malaking bagay yung HMU. Yung HMU nga, help me understand. Ayan, help me understand. At ang ganoon din naman ng doktor, hindi lahat ng masakit ng ang ulo puro paracetamol. Kailangan unawain anong tindi, anong grabe, saan nanggagaling, bakit, at para mai-offer ang gamot ng maayos. So nevertheless, salamat sa Diyos sa bagay ho na yan, at nagsimula tayo ng pag-aaral about worship, and we are in our introductory part, at gusto kong mabuksan ng ating mga mata, bakit ba natin ito kailangan bigyan ng seryosong atensyon at pag-aaral patungkol sa pagsamba. Well, before we continue, tayo ho muna ay manalangin. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at niluluwalhati ka. Salamat, O Diyos, sapagkat kagaya ng aming inawit, ang Kalbaryo, O Diyos, ay bahagi ng iyong plano upang tubusin ang mga makasalanan. Purihin ka, O Diyos, sa aming Panginoong Jesus na iyong pinagkaloob, siyang nagbayad at namatay sa krus para sa mga kasalanan, at gayon din muling nabuhay sa ikatlong araw. At Panginoon, dahil dito ay merong katiyakan at nasisigurado namin ang aming pananampalataya ay hindi mapapahiya. And Lord, kami ay niligtas mo, kami ay nilikha mo upang ikaw ay maitaas, upang ikaw ay maluwalhati. At karapat-dapat lamang, O Diyos, na bigyan namin ng matinding atensyon ang pagsamba sa iyo. Sa aming pag-aaral, tulungan mo kami, ako bilang tagapagturo at bawat isang makikinig. Lord, lagi naming maalala na hiwalay sa iyo ay wala kaming magagawa. Kaya kay Panginoon, kami ay nakadepende sa iyong biyaya. Kailangan namin ng liwanag, kailangan namin ng iyong pagtatama, kailangan namin ng pagbabago mula sa iyong salita. At ikaw pong maluwalhati sa lahat ng ito. Patawad po, O Diyos, sa lahat ng aming nagawa na laban sa iyo. At tulungan mo kaming patuloy na masikap na habulin ng kabanalan at labanan ang kasalanan sa aming mga buhay. Lahat na ito dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, magkaroon ho tayo ng sandaling review, and this is our main text. Ang sabi ng salita ng Diyos sa Psalm 29 verse 1 and 2, Give unto the Lord, O ye mighty, give unto the Lord glory and strength. Give unto the Lord glory due unto His name. Kaluwalhatian na nararapat para sa kanyang pangalan. And here comes yung another stating it but in a different way. Worship the Lord in the beauty of holiness. Inuutos sa atin ng Panginoon na siya ay sambahin. And again, let me just mention a little bit yung sinabi natin sa mga young people, and not just to our young people but to everyone here. Holiness is beautiful. Holiness is beautiful. At ang ating mundo ay nakafocus sa panlabas na ganda lamang at winawalang bahala ang personal na kabanalan. So give unto the Lord glory due unto His name. Worship the Lord in the beauty of holiness. So why study about worship? Pinag-aralan natin to last time at ating sinimulan sa Westminster Shorter Catechism. Again, ang catechism is just a means of teaching by question and answer. And the question is this: what is the chief end of man? And the answer is, man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Ito ang pinakawakas. Sa madaling salita, stating it another way, ito ang dahilan kaya tayo nilikha ng Diyos, para luwalhatiin ang Panginoon. And let me pause for a while. This question, yun ba ang punteriya ng buhay mo? Okay? Nasaan ka man ngayon, ano man ang iyong ginagawa, ano man ang iyong pinaplano, pinaghahandaan o sitwasyon, ang ating hunggol ay maluwalhati ang Panginoon. This is man's chief end. 1 Corinthians 10:31, a familiar verse, whether ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God. Napakaganda ho nito mga kapatid. This is
Actually, pag inunawa natin, this is very liberating, nakakapagpalaya, na ang ginagawa, lahat ng ginagawa natin ay pwede at dapat na ang pinakadulong intensyon ay maluwalhati ang Diyos. Ibig sabihin, kung ikaw ay galing sa bakasyon itong nakaraang linggo, at you dread na papasok ka ulit sa opisina bukas, ano ba yan? Trabaho na naman. Pero babangon ka pa rin at papasok ka pa rin ng trabaho. Bakit? Dahil kailangan mo ng pera. Mga kapatid, kung hanggang doon ka lang, pera, wala kang pinagkaiba sa hindi Kristiyano. Kasi yung mga hindi Kristiyano, bumabangon lang din para sa... Bakit ka bumabangon? Pera. No, sa Kristiyano merong mas mataas. Ako'y babangon bukas at papasok ng trabaho at salamat sa Diyos, ako'y kikita sa trabahong ito, pero ang puntirya ko ay maluwalhati ang Diyos. So, again, napakaganda. And then therefore, ang paglilingkod sa Diyos ay hindi nakakulong sa church lamang. Hindi nakakulong sa monasteryo o sa kumbento o sa pagpapastor. Kundi nasan man tayo, anuman ang ating ginagawa, ay pwede at dapat nating luwalhatiin ang Diyos. No, ayoko magtagal ho dito. Nevertheless, gusto ko makita natin ho ang puntong ito. Our chief end is to glorify God. Now, again, why study worship? We looked at negative reasons, and today sisimulan natin yung positive reasons. Una, negative reasons, maraming aktibidad na nangyayari, particularly tuwing Lord's Day at yung iba sa iba't ibang mga araw, pero ang tawag dito ay worship or pagsamba, ngunit ito ay hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. At sa iba, shocking ito. What? Merong pagsamba na hindi tinatanggap ni Lord? Sa iba, dapat tanggapin ni Lord. Kasi siya yung sinasamba eh. Kasi nagbibigay sa kanya eh. Simpleng ilustrasyon mga kapatid, si Abel at si Cain. Pareho ba sila nag-alay sa Diyos? Yes, pero yung isa ni-reject. Hindi obligado ang Diyos sa tanggapin yung pagsamba na binibigay natin. Ang may obligasyon ay tayo na sambahin siya sa paraan na sinabi niya. So hindi tayo malayang umimbento ng ating paraan. So again, maraming aktibidad na nangyayari, ang tawag ay worship pero hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Ano ang mga rason? Una, may wrong focus. Ang focus ng maraming mga gawain, at right now, sa maraming mga lugar, may mga gawain kagaya nito, pero ang focus nila ay ang sarili at hindi ang Diyos. Self-esteem, self-worth, self-fulfillment, feeling good, yun ang kanilang focus. Focus on getting people into the church. Ang focus nila ay magpadami ng tao sa loob ng church. Ang focus nila ay magparami ng miyembro. Ang focus nila ay attendance. Again, marami ganun dinidesign. And they design their program tuwing Sunday na supposed to be worship. Ang disenyo ay hindi para magtaas sa Diyos, ang disenyo ay para kumuha ng mga tao. If you remember yung video na pinanood natin last time, dahil daw pag Super Bowl sa Amerika, parang championship ng football, hindi parang, championship talaga ng football, ang mga tao ay nag-i-stay sa bahay para manood, pero para daw madaming tao, anong ginawa nila? Yung football, dinala nila sa loob ng church. At yung mga pastor at lahat nandun, nakabihis ng naalala nyo, sinipa pa yung Bible. Kunwari yun yung bola. At maraming tao. But is it worship? At ang paulit-ulit na sinasabi ng mga leaders dun sa church, naalala nyo last Sunday? It's fun. It's fun. It's fun. Dahil masaya. Masaya. Maraming tao kasi masaya. Number 2, isa sa mga negative reasons, music is equated to worship. At pag sa ibang mga churches, pag pumunta ho kayo sa program nila, makikita niyo ho yung time ng kantahan, ang tawag, praise and worship. Bakit? Yung ibang parte ng programa, hindi bahagi ng worship?
Music or singing is indeed a part or medium of worship. Hindi natin tinatago yan. Mabasa din sa Book of Ephesians. Kung ikaw ay puspos ng banal na Espiritu, isa sa kapahayagan ay ang pag-awit ng kaluwalhatian sa Panginoon. But the point that we made is this: worship is more than music. Worship is more than music. Number 3, feelings have become the standard. Ang naging pamantayan na ng pagsamba ng marami ngayon ay feelings. Damdamin. Pag may naramdaman sila, pag natuwa sila, pag napaiyak sila, pag tinindigan sila ng balahibo, pakiramdam nila, sumamba na sila. Yun ang kanilang pamantayan. Tears have been often associated with sincerity and hair-raising experience with the presence of the Holy Spirit, and it is equal to worship. Pag tinindigan ng balahibo, kapag naantig ang damdamin, kapag gumaang, nakauraw na ako ng kausap ng Brother Paul nung umatid ako sa church nyo, gumaang ang pakiramdam ko. Baka nalamigan ka lang kasi malinit sa labas, pagpasok mo malamig, gumaang ang pakiramdam mo. Pero hindi necessarily sumamba. Now, itong tanong, pag hindi ba gumaang ang pakiramdam, hindi ka na sumamba? At mga kapatid, isa sa trabaho ko bilang pastor ay ikonsidera na hindi lahat ng darating dito sa church ay magaang ang pakiramdam. Meron ho na nandito sa church mabigat ang pakiramdam pag dumating. At paglabas nila, dala-dala pa rin nila yung bigat. Pero anong pagkakaiba? Merong pag-asa na ino-offer ang salita ng Diyos. Many worship services are designed specifically to target emotions. Kaya maraming mga worship services, ang target nila ay mga emosyon. Ang pangangaral, or supposed to be pangangaral, ang target ay emosyon. Ang layunin ay magpaiyak, ang layunin ay magpa-feel good, ang layunin ay magpatawa. I-design nila yung mga ilaw, padidilimin nila, ang musika. Nakakita na kayo nung may background music pa yung preaching? And Jesus, dun dun dun, raised up from the grave. Dun, 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 dun. Bakit? Ang target ay emotion. Kung naalala niyo ho, ang sabi ni Apostol Pablo, the weapons of our warfare are spiritual. At ang ating unang labanan is in the realm of ideas, nasa mga ideya, sa katotohanan, sa mga reasoning, hindi sa damdamin. Dahil ang mga kulto, pwede rin mag-antig ng damdamin. Maniwala ho kayo. Maniwala ho kayo. Number 4, kaakibat na ito, entertainment has become the benchmark. Ito na yung pamantayan ng magaling at mabuti at tamang church pag na-entertain. Sabi nga natin kanina, pag masaya. At actually, meron na hong hindi matagal na, nawala dito sa church. Bakit daw? Kasi daw doon sa ibang church masaya. Again, sabi ko nga ho nakaraang Sunday, hindi natin layunin na maglagay ng luksa dito. Na ibig sabihin naman dapat tayo ay malungkot. Pero hindi natin ididisenyo ang gawain para lang maging masaya ang mga tao. Lalo na ang mga hindi mananampalataya. The goal is to have people laugh, have fun, and have a memorable experience. Yun ang goal. At ididisenyo nila lahat sa church mula sa pagpasok pa lang, sa lahat na nangyayari para maging masaya, ma-entertain ang mga tao. Nakikipagkompetensya sa showtime. Sabi ni Joe Thorne, in many churches, there is a de-emphasis, inaalis na sa gitna, on the means of grace. Wala na sa gitna ang scripture, wala na sa gitna ang prayer, ang sacraments or ordinances, which is Lord's Supper and baptism, and a reliance on entertainment. Nakarely na sila doon. Nakita natin yung video last time. May mga pyrotechnics pa. Pagpasok ng pastor, may smoke machine pa. At kung ano-ano pa ang ginagawa nila. Ang sabi ni Jesus, o ang sabi sa John chapter 6, nung nangaral ang ating Panginoong Jesucristo, ang sabi ng mga tao, ang hirap namang tanggapin niya ang sinasabi mo, Jesus. Anong ginawa ni Jesus? Binago ba niya? Hindi.
sinabi niya pa rin ang totoo. At ano nangyari? And he said, therefore said I unto you that no man can come unto me except it were given unto him of my Father. From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Again, from feeding the 5,000, and ang estimate is at least 10 to 15,000 na mga tao ang nakasunod sa ating Panginoong Yesus. At nung nangaral siya, umalis silang lahat. Ang natira, more or less, ay 12. Hindi na doon si Jesus para sa entertainment. Ang sabi ni Jesus, nandito kayo kasi kumain kayo eh. Pero ang gusto ko ibigay sa inyo ay yung tinapay ng buhay. Hindi yung tinapay lang na nakakabusog ng tiyan. At marami hong mga services, sad to say, ang punteriya ay yung nakakabusog lang ng tiyan. Physical, emotional lamang, at hindi spiritual. Note, paalala lang ho, the goal is not to entertain, nor to offend. Hindi natin goal na mag-entertain. Hindi natin goal din naman na mag-offend. Merong mga tao, sobrang grabe naman. Sa YouTube, merong binansagan the most hateful pastor in the US. Pag sinabi ko yung pangalan, baka makita nyo pa siya, wag na. As in, galit lagi siya. Every Sunday, galit siya. Pag merong nagdi-disagree sa kanya, merong record ng service nila, pinalayas niya isang miyembro. Service, pinalayas niya isang miyembro kasi nagdi-disagree sa kanya. Hindi natin goal na mang-offend. Okay? Ang gospel is offensive enough. Huwag na natin dagdagan ng sarili nating pagiging offending. Ang goal natin ay maging faithful. Faithful. Number 5, rituals have replaced real worship. Ang mga ritual ay pinalitan na ang tunay na pagsamba. Alam niyo yung ritual? Ito yung ritual. Gawin mo to, and then, makukuha mo to. It's just doing the action. Alala ko, sinabi sa akin ng aking asawa, doon sa dating pananampalataya, ang sabi niya, pakiramdam ko noon, basta nalagyan ako ng kulay itim, na abo, spiritual na ako. Pakiramdam ko noon, basta pumasok ako sa simbahan, spiritual na. Going through the ritual of worship is much easier than real worship. Ganong kadali, kahit ang hindi mananampalataya, kayang gawin yun. That's right. Ang hindi Kristiyano, pwede ring tumayo, maupo, yumuko, pumikit ang mata, sumabay sa awit, at magsabi ng amen. And go through all the rituals, through all the motions of the worship service. Pero hindi tunay na sumamba. Ang sabi ni Jesus sa ito, He answered and said, Jesus answered and said unto them, well hath Isaiah prophesied of you. Ouch, sabi ni Jesus, hypocrites. Bakit daw? As it is written, this people honoreth me with their lips, but their heart is far from me. Hindi baliwala sa Diyos. Akala natin, in a sense, swerte pa nga si Lord, uma-attend ako eh. Pasalamat pa nga si Lord, di ba? Kasi nandito ako sa church. Kung nandito ka at wala ang puso mo sa pagsamba, nagkakasala sa Panginoon. That's just the truth. Ang tawag ni Jesus diyan ay hypocrisy. Now, anong goal? Di Brother Paul, pag pala wala sa puso ko, hindi lang ako. No, that's not the goal. Inutusan tayong sumamba. Pero wag kang pupunta nang wala doon ang puso. So anong tanging gamot? Itama ang puso. Yun lamang ang solusyon. Yun lamang ang solusyon. Many will endure through the service, endure the singing, endure the Bible reading, endure the offering, endure the prayings, and endure the preaching. And after enduring it all, going through the routine and rituals, sasabihin nila, I worshipped. Pinagtiisan lahat. Pero dahil umattend ako, I worshipped. Ang tawag ni Jesus, hypocrites. So again, kaya nga ho napakaganda yung paalala minsan sa atin. Nagkaroon tayo ng series about expository listening, how to prepare
Sabado pa lang, Biyernes pa lang, simula na tayong ihanda. Actually, Monday to Saturday is a preparation for the Lord's Day. It's a preparation for the Lord's Day. Huwag mong isipin na Monday to Saturday, nabubuhay ka sa paraan ng gusto mo, then pagdating sa linggo, sasambahin mo ang Diyos. Hindi uubra. Liban sa biyaya ng Panginoon, pero again, sa ating responsibilidad, hindi uubra. Number 6, ignorance of biblical truths. Ignorance is never the mother of greater holiness and deeper worship. Maraming mga churches ngayon, wala akong pakialam sa doktrina, basta sambahin natin si Lord. Worship is a response. Babalikan natin actually to, is a response to who God is. Naalala niyo sa Psalm 29 kanina, give unto the Lord glory, what? Due to His name. Maraming mga tao hindi alam kung gaano yung nararapat sa Diyos. Kasi hindi nila kilala ang Diyos. Muli, may mga tao sa pananaw nila, swerte si Lord, nagbibigay ako ng 1 oras sa Kanya kada linggo. Ang swerte ni Lord sa Baptist Church, nagbibigay pa kami ng 4 na oras kada linggo. Dahil maliit ang tingin sa Diyos. No, worship is a response to who God is and what He has done. In short, worship is a response to right and clear theology. Big word, theology. The study of God, who God is, and what He has done. Yung pagsamba ay tugon sa katotohanan patungkol sa Diyos. So we can never divorce ang deep theology and deep worship. Psalm 119 verse 171, ang sabi, my lips shall utter praise. Kailan daw? When thou hast taught me thy statutes. Take this verse and i-connecta natin. Bakit ba sa church na yan, ang tagal-tagal ng pagtuturo, ang tagal-tagal ng preaching? Actually, that is an advantage sa worship. Dahil sa teaching and preaching ng salita ng Diyos, mas natututunan natin ang katotohanan ng Panginoon. Ano na dapat ang response? My lips shall utter praise. Magpupuri ako sa Diyos. So again, it is not a response to as emotional stimulation. Ang worship ay tugon sa katotohanan patungkol sa kung sino ang Diyos at ano ang ginawa niya. So again, these are some. Pwede pa tayo magsabi ng marami, pero these are just some of the negative reasons. Wrong focus, music is equated to worship, feelings have become the standard, entertainment has become the benchmark, rituals have replaced real worship, and ignorance of biblical truths. Kaya dapat tayong mag-aral patungkol sa pagsamba. Why? Dahil itong 6 na to ay namamayani sa maraming mga churches at mga kapatid. Listen, kung hindi tayo mag-iingat, pwede tayong madulas dito. Kung hindi tayo mag-iingat, napakadali. Napakadaling paano ba natin paparamihin ng tao? Napakadali. So, kailangan ho nating maging maingat. So, why study about worship? Punta naman tayo sa positive reasons. Positive reasons. Number 1, we are created to worship. Tayo ay nilikha ng Diyos, ginawa ng Diyos para sumamba. Now, puntahan muna natin. Let me lay the groundwork. Sasabi sa Psalm 19 verse 1, to the chief musician, a psalm of David. Ang sabi ng salita ng Diyos sa ito, the heavens what? Declare the glory of God, and the firmament showeth His handiwork. Dinideklara ng kalangitan. Pag tumingin ka sa itaas, at ngayon summer, madalas na clear ang sky. And when you look above, ang sabi, the heavens declare the glory of God. Ang sabi sa verse 2, day unto day uttereth speech, and night unto night showeth knowledge. Sa pag-umaga, nagsasaysay ito ng mga kaluwalhatian ng Diyos. Sa gabi, nagpapakita ito at nagsasabi ito ng karunungan ng Diyos. There is no speech nor language whether their voice is not heard. Again, saan ka man nakatira, ano man ang lengguwahe mo, na pag-aralan mo o kalagayan mo sa buhay,
Pag dumingin ka sa itaas, sa maliwan, sa clear sky, na nahandoon ang buwan at mga bituin, napakalinaw, wow! Nagsasabi ito ng karunungan ng Diyos. Nagpapakita ito ng kaluwalhatian ng Panginoon. Romans 1 verse 19, ang sabi ni Pablo ito, because that which may be known of God is manifest in them. Yun daw, pwedeng malaman patungkol sa Diyos ay pinakita ng Diyos sa kanila. For God hath showed it unto them. Paano ito pinakita? For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen. Yung mga invisible na mga bagay patungkol sa Diyos ay malinaw daw na nakikita. Ano yan? Invisible pero nakikita. Bakit? Sino dito nakakakita ng hangin? Taas ang kamay? Nakakita niyo yung hangin? Pero iba sa inyo ngayon, nararamdaman niyo yung hangin. Yes? It's clearly seen by the things that are made. Ang sabi na salita, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead. Yung pagiging Diyos ng Panginoon, yung kapangyarihan ng Diyos, when you look at creation, ito ay nagsasabi at nagpapakita ng kaluwalhatian ng Panginoon at ang implication niyan so that they are without excuse. Walang tao na may excuse. Kahit yung nasa gubat na tao, nasa tribo, walang excuse. Hindi nila pwede sabihin na hindi nakarating sa akin ng Bible dahil maliwanag sa kanila ang general revelation ng Panginoon. Anong punto dun sa dalawang verse na yun? God's creation reflects and reveals His great glory and His perfections. Okay? Yung mga nilikha ng Diyos ay nagre-reflect, sumasalamin at nagpapakita ng kaluwalhatian at ng mga kaperpektuhan ng Diyos sa lahat ng kanyang katangian. So muli, ginamit ni Haring David, pinersonify niya yung creation. Nagsasalita ang creation, nagsasaysay ang creation ng karunungan, ng kapangyarihan ng Diyos. At gusto kong kunin yung punto na yun. And the question is this, among all of God's creation, which is the most vivid reflection and demonstration of God's glorious character? Sa lahat ng nilikha ng Diyos, alin ang pinakamalinaw na refleksyon ng kaluwalhatian ng Panginoon? Sabi sa Genesis 1:26, and God said, let us make man in our image and likeness. Verse 27, so God created man in His own image. In the image of God created He him. Male and female created He them. Kung merong pinakamalinaw na refleksyon ng kaluwalhatian, ng wisdom, ng kapangyarihan at katangian ng Diyos, hindi ka titingin sa mga hayop, hindi ka titingin sa outer space, hindi ka titingin sa ilalim ng dagat, tumingin ka sa salamin o sa katabi mo. Made in the image of God. Kaya yung pinag-aralan natin sa homosexuality, kahit yung hindi Kristiyano is made in the image of God. That's why murder is wrong. Yung mga matindi sa animal rights, wag daw pumatay ng baboy kasi buhay din daw yun. No. Magkaiba ang buhay ng tao sa buhay ng baboy. Kasi ang tao ay nilikha sa imahe ng Panginoon. Man is the epitome, ito yung pinakamataas of God's creation. Why? Being created in the very image of God. At dahil tayo ay nilikha sa wangis ng Panginoon, therefore, tayong mga tao must be the loudest and clearest voice in declaring His greatness, power, wisdom, and all His perfections. Babalik tayo sa Psalm 19, the heavens declare the glory of God. Romans chapter 1, yung creation nagpapakita ng kapangyarihan at ng karunungan ng Diyos. Pero tayong mga tao na nilikha sa imahe ng Panginoon, hindi ba tayo dapat ang may pinakamalinaw at pinakamalakas na boses na maghahayag ng kaluwalhatian, kapangyarihan at karunungan ng Panginoon?
Amen, Brother Paul. Amen. Tama. I hope nasusundan niyo ho. Dahil tayo ay nilalang ng Diyos. The point is this, we are created to worship God, to declare His glory, to give Him honor. Para lang ho, maano nyo, tuwing sumisikat ang araw, nagbibigay ito ng kaluwalhatian sa Diyos. Kasi nilikha ito ng Diyos. Ang mga buwan at bituin, ang dagat at ilog, lahat ng yan, nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos dahil nagfa-function sila kung paano sa dinesign ng Panginoon at nakikita ang wisdom ng Panginoon at kapangyarihan ng Diyos sa kanila. At tayo ang nilikha sa imahe ng Panginoon. Dapat magbibigay tayo ng luwalhati sa Diyos. Sadly, ito nakakalungkot, man did the very opposite. Ang ginawa ng tao, yung kabaligtaran. Sa Romans 1 verse 25, who, man, changed the truth of God into a lie and worshiped and served the creature more than the Creator who is blessed forever. Amen. Anong ginawa ng tao? Mas sinamba yung nilikha kaysa lumikha. Mas pinahalagahan yung nilikha kaysa lumikha. Now, a clear implication is that all men should worship the Creator. Kuha niyo yung verse diyan. Ang sabi ng Romans 1:25, ang ginawa daw ng mga taong makasalanan, they worship and serve the creature more than the Creator. Ang implication is, no, they should not serve and worship the creation. They should serve and worship the Creator. Because we are created to worship God. All men, not only Christians, are created to worship God. Again, hindi lang ang mga Kristiyano. Ang lahat ng mga tao ay nilalang ng Diyos para sambahin ang Panginoon. Revelation 4 verse 11, ang sabi, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. And that is worship. Why? For Thou hast created all things. Nilikha mo lahat ng bagay. Para saan? And for Thy pleasure they are and were created. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay at nilikha ito ng Diyos para sa Kanyang kagalakan. At karapat-dapat lang lahat ng bagay nilikha ng Diyos ay magbigay ng kapurihan sa Kanya. Therefore, it is a sin not to worship and be thankful to Him. Kaya ang hindi pagsamba sa Diyos ay kasalanan sa Kanya. Ang hindi pagsamba sa Diyos ay kasalanan sa Kanya. Kahit hindi mo kinikilala ang Bible, ang sinasabi ng Bible, nagkakasala ka sa Diyos. Pag hindi ka sumasamba sa Kanya. Ang sabi ng salita ng Panginoon, Romans 1:21, because that when they knew God, they what? They glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations and their foolish heart was dark. Hindi nila niluwalhati ang Diyos. Hindi sila naging mapagpasalamat sa Panginoon. So ito'y kasalanan. Ang hindi pagsamba sa Diyos ay kasalanan. At sila, Brother Paul, hindi naman ako Kristiyano. Kahit na, nilalang ka pa rin ng Panginoon. At nilalang ka ng Diyos para sumamba at magbiluwalhati sa Kanya. Number 2, we are commanded to worship. We are created to worship. Number 2, we are commanded to worship. Inutusan tayo ng salita ng Diyos para sumamba. At kung merong may pinakamabigat na responsibilidad dito, yes, nakita natin lahat ng tao, pero lalo na tayo, mga nagpapakilalang Kristiyano, ay may obligasyon na sumamba sa Panginoon dahil tayo inutusan. Ang sabi ng Psalm 95 verse 6, O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Bakit? For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Today, if ye will hear His voice. We are commanded, oh come! Ibig sabihin, join!
Sumali kayo, sumama kayo, pumisan kayo sa pagsamba sa Panginoon. At ang goal dapat ng Kristiyano, particularly, and when we come together to worship God, ang goal ng I want to be present. I need to be present. Na inihikaya tayo at inuutusan tayo, come and let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. As created beings, it is our duty to worship our Creator. This is evident in the very first part of the Ten Commandments or the Decalogue. Sinabing Decalogue, Deca meaning 10, log meaning words or commands, 10 commandments. Ito yung obvious sa first part, which is Commandment 1 to 4. Ang Commandment 1 to 4 is our vertical relationship, man to God, and then Commandment 5 to 10 is a horizontal relationship, man to man. Yung first part is our vertical relationship, at yun yung naalala, ang sabi sa Exodus 20 verse 1, saan unang binigay ang 10 Commandments, ang sabi ng Panginoon, and God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Now, kaya ako in-underline ho yan, because all over the Bible, itong lengguwaheng ito, na yung paglalabas ng Diyos sa Israel, mula sa pagkaalipin sa Egypt, is a picture of salvation. So we can say, pagdating sa New Testament, because God saved us. Ang sinasabi ng Diyos sa kanila, I saved you. Ako ang naglabas sa inyo, ako ang nagligtas sa inyo mula sa pagkaalipin sa Ehipto, at meron akong karapatan ngayon na utusan kayo. Verse 3, commandment number 1, thou shalt have no other gods before me. Verse 4, commandment number 2, thou shalt not make unto thee any graven image. Pag daw gagawa ng anumang inanyuan, malino na utos ho ito. Kaya dito, pag tumingin kayo, wala. Now, Brother Paul, meron ka bang picture ng misis mo sa wallet mo? Meron. Pero hindi ko yun niyuyukuran. At lalong hindi ko tinutulusan ng kandila. At hindi ko dinadasalan. Again, Commandment 1, huwag tayo magkakaroon ng ibang Diyos. Commandment 2, huwag magkakaroon ng mga inanyuan, the likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is that is in the water or under the earth. Verse 5, thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. Again, yung bowing down is another word. Ang English word, isa pang English word dyan is worship. At meron akong nakakausap at nababasa ko online, hindi naman daw nila sinasamba yung mga statwa. Well, they bow down. They serve. Ang sabi ng Diyos, wag. Bakit daw? For I, the Lord thy God, am a jealous God. Ako'y siloso. Bakit? Dapat yung pagsamba, yung papuri, yung dalangin, yung pasalamat, yung paghingi ay sa Diyos lang at hindi doon sa mga inanyuan. At pag binibigay natin doon, nagseselos ang Diyos. Visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. Those that bow down sa mga images, ang sabi ng Diyos, they hate me. They hate me. And showing mercy unto the thousands of them that love me and keep my commandments. Verse 7, third commandment, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Huwag mong gagamitin ang pangalan ng Panginoon Diyos sa walang kabuluhan. Alam niyo sa mga pelikula, huwag mong dudungisan ang pangalan natin. Bakit? Yung pangalan ay kalwalhatian. Hindi ito yung lengguwahe lamang. Kundi ang pangalan ng Diyos ay nagrepresenta sa kanyang kabuuan. So pag ginagamit mo ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, ang tingin mo sa Diyos, walang kabuluhan. Ganun ho kasimple. For the Lord thy God will not hold him guiltless that take his name in vain. It is very offensive to God.
Subukan mo, may gumamit ng pangalan mo, ginamit sa krimen, matutuwa ka. Verse 8, the fourth commandment, remember the Sabbath day to keep it holy. Now, mahabang discussion, pero ang focus ng Sabbath ay hindi ang day, ang focus ng Sabbath ay ang rest. At ang sabi ni Kristo, come unto me, all that you labor, and I will give you rest. Yun ang pagkakaiba sa New Testament. Sa Old Testament, ang rest ay nakakabit sa araw. Sa New Testament, ang rest ay nakakabit kay Jesus. At nagkaroon ng katuparan yan nung siya'y nabuhay muli. Kailan? Sa unang araw ng linggo. We find our rest in Christ in the first day of the week. Yun ho yung pagkakabit ho niyaan. Point, ito yung punto. The first part of the Ten Commandments is designed to protect and promote the worship of our one and true Creator, God, and Savior. Sa Ten Commandments pa lang, makikita mo na ito'y nakadesenyo para ingatan at ipromote ang pagsamba sa Diyos at sa Diyos lamang. So we are commanded to worship. Number 3, dito tayo matatapos ngayong umaga, we were saved to worship. I pray to God na bawat isang naririto ay tunay ngang ligtas. Tunay kang Kristiyano, tunay kang anak ng Diyos, tunay kang mananampalataya ng Ebanghelyo ni Kristo. At kung ikaw ay tunay na mananampalataya ng Ebanghelyo ni Kristo, tunay kang ligtas, we are saved to worship. Nahagingan na natin kanina yung lengguwahe ng Diyos na inilabas sila sa Ehipto. That's a language, biblical picture ng salvation. And therefore, God commands them na to worship Him exclusively. 1 Peter 2:9, ang sabi ng salita ng Diyos, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people. Kakaiba na tayo. Peculiar na tayo. Hindi na tayo katulad ng iba na hindi mananampalataya. Bakit daw? That ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Ang layunin natin ngayon ay to show forth, i-display, ipakita, ihayag ang mga papuri sa Kanya na tumawag sa atin mula sa kadiliman patungo sa liwanag. And again, that's a salvific language. From power of darkness, enslavement to darkness, unto the light, unto the kingdom of His dear Son. As a language of salvation, tayo tinubos ng Panginoon, tayo niligtas ng Panginoon. Ang layunin at purpose natin ngayon ay magbigay ng luwalhati sa Diyos, ipakita, ihayag ang Kanyang kadakilaan. We were chosen and saved by God. We were chosen and saved by God for us to display His praises and grace. Para i-display natin, para ipakita natin, ipangaral natin, ihayag natin ang Kanyang mga papuri at biyaya. Warning, many current teachings and assumptions say that we are saved for our own joy, happiness, and self-fulfillment. They twist this upside down. Na kaya namatay si Jesus sa krus para lang sa atin. Ang layunin ay para tayo maging masaya, para tayo maging komportable, para tayo ma-fulfill, para magawa natin yung mga gusto natin. Nakita ho natin, ang focus ng Biblia ay para maluwalhati ang Panginoon. Many church worship services are designed to reflect this erroneous doctrine. Again, kung namatay si Jesus para pasayahin ka, then therefore, ang worship service ay nakadesign dapat para maging masaya ka. Ang focus ng pagsamba nila ay ang tao, hindi ang Diyos. Kaya napakahalaga ng point number 1 natin kanina sa negative results, wrong focus. Pag ang focus na ng pagsamba, makikita nyo sana yung wisdom mga kapatid, pag ang focus ng pagsamba ay ang Diyos, therefore, sa pananalangin, ang unang konsiderasyon ang Diyos. Sa awitin, lalo na, napaka-sensitive po, pagdating sa issue ng pagsamba, napaka-sensitive ng issue ng, may mga churches na nahahati dahil sa mga tugtugin at awitin. Pero teka muna,
Ano ba? Yung gusto ko? Yung gusto nyo? O ang focus ay ang Diyos? At sa marami pang mga bagay sa church, pati sa pangangaral, ang maraming pangangaral ng salita ng Diyos ay para kang minamasahe. Ay minsan masakit yung katawan mo, gusto mong, sarap dyan. At dinedesign talaga ang preaching para kamutin kung saan makati sa mga tao. At syempre, pag nakamot yung Makati sa'yo, pambihira. Sarap dun babalik ako dun next Sunday. Pero pag pag pinangaral ang salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ay liwanag at dahil sa liwanag nakita. Subukan nyo na maglakad sa gabi nang walang ilaw. Mahirap ho. Kaya pag nagba-brown out, naalala ko noon, lagi sinasabi sa akin ng aming mga magulang, pag nawalan ng kuryente, walang gagalaw, walang tatayo, walang tatakbo, walang manglilikot. Bakit? Siguro lahat natin, nasubukan na natin na walang ilaw, pero lumakad ka, and then tumama yung tuhod mo, o yung, anong tawag dito? Yung buto dito sa binti, sa hita. Tumama sa kanto. Gulod. Lulod. Napakasakit. Tama? Pero habang naglalakad ka, pag nagkaroon ng ilaw, makikita mo, delikado pala. At kung sa pangangaral ng salita ng Diyos, at ang salita ng Diyos ay liwanag, at na-expose yung dumi, na-expose yung mali, kailangan nating pasalamatan ng Panginoon. Pag ba in-x-ray ka, nakitang may pag in-x-ray ka, may nakitang may TB ka, magsisisihin mo, ikaw kasi! Ba't mo ako in-x-ray? At maraming mga tao nagagalit pag yung tama at tapat na pangangaral ng salita ng Diyos. Iba yung tamang pangangaral sa pangangaral na nagpapatama. Magkaiba yun. Okay? Sana maunawaan niyo yun. Sa tamang pangangaral ng salita ng Diyos, mayroong liwanag at makita yung dumi o yung problema. Hindi ka ba magpapasalamat doon sa Dr. Lord? Doc, thank you, pina-x-ray mo yung anak ko, nakita namin na may TB siya. Si Timmy? Yung anak namin, si Timmy. A year ago. Hindi naman siya ubo ng ubo. Madalang. Pero pina-x-ray. Nakita may primary complex. Buti na lang pina-x-ray. At maraming mga tao sa ito say baliktad at nagiging response sa pangangaral ng salita ng Diyos na expose ang kasalanan, kagaya ngayon. Pinag-aaralan din patungkol sa worship. At mga kapatid, hindi lang kayo ang nasa ilalim ng liwanag ng salita ng Diyos, pati ako. Dahil gaanong karaming worship services ang nandito tayo pero wala ang puso. Tapos narinig mo pa yung sabi ni Jesus, ipokrito. Aray naku. Lord, thank you. Dahil nakita ko yung mali. At kung nakita mo yung mali, may chance ngayon na i-apply yung gamot. At ang tanging gamot sa kasalanan ay hindi yung babawi ako next time. No, ang tanging gamot sa kasalanan ay ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Yun lang. So muli, many churches, sad to say, reflect or design their worship services to reflect this erroneous doctrine. Ano yung doctrine? Ano yung teaching? Na ang God is there for us. No, baliktad. We are created for God. So dito tayo matatapos ngayong umaga dahil pag tinuloy pa natin, mag-overtime ho tayo. Nevertheless, baka kung merong may tanong, meron may tanong sa atin hong mga napag-aralan about worship. Meron po ba? Daryl. Hello. Good morning po. Yung question ko po ay may kinalaman dun sa nabanggit kanina sa Ten Commandments, yung taking the name of the Lord in vain. Madalas po kasi na
command ng Panginoon that we should pray in Jesus' name, may mga pagkakataon na minsan nagiging bukang bibig na lamang yung in Jesus' name. Siguro ang pinaka example ay yung sa mga faith healers, yung mga ganun, pinagagaling kita in Jesus' name. But of course, alam natin na wala naman siya talagang kapangyarihan na magpagaling. Yung pang mga ganun ay example ng command ng Diyos na taking the name of the Lord in vain. And even maaring sa pang-araw-araw na buhay natin, we may be using the term in Jesus' name. Yun ba ay maituturing din natin na taking the name of the Lord in vain? Okay, thank you very much. A very, very good question. And the short answer is yes, it's taking the Lord's name in vain. Okay? Now, unang consideration, yun ay kung tingin mo kay Jesus ay Diyos. Kung hindi ka naniniwala sa Jesus ay Diyos, hindi yun paglabag sa kautusan. But we believe, malinaw sa Bible, na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos na nagkatawang tao, therefore, ang paggamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan ay kasalanan. Pangalawa, grupo ko sa 4. Pangalawa, yung iba ho, ang kasalanan at ang kakakamali ito, ang gamit nila sa pangalan ni Jesus ay walang iniwan sa anting-anting. Kala nila, parang magic sarap, ibudbud mo kahit saan sasarap. So yung pangalan ni Jesus, ibudbud mo kahit saan, para sa kanya, basta ibudbud mo lang. Kahit di ka daw marunong magluto, pag ginamit mo ng magic sarap, sasarap daw. Ganon din, kahit hindi ka mananampalataya, kahit ang pakay mo ay pera, kahit ano, pag ginamit mo yung Jesus name, may kapangyarihan daw. Okay? They totally misunderstand. May gumamit niyan sa Bible, yung 7 sons of Sceva, na ginaya nila, in Jesus, merong inalihan na masamang spirito at sinabi, in Jesus, we command you in Jesus' name whom Paul preached. Umalis ka sa taong yan. At ang sabi ng masamang espiritu, kilala ko si Jesus, kilala ko si Pablo, sino kayo? Okay? At ang gusto kong diinan doon yung word na kilala. Merong katotohanan na nasa likod. At marami mga tao, binabanggit yung pangalan ni Jesus in Jesus' name, walang katotohanan na nasa likod. Para sa kanila, ito ay parang anting-anting na lamang. Parang secret word, parang ano yung sinasabi sa mga magic, abracadabra. Poof! In Jesus' name. Poof! That's taking the Lord's name in vain. Pangatlo, bakit ba natin sinasabi in Jesus' name? No man cometh unto the Father except through me. Kahit ang ating mga panalangin ay kailangang dumaan kay Jesus para umabot sa Ama. Wala sa ating karapat-dapat lumapit sa Ama. Wala. At ang tanging paraan kaya tayo nakakalapit sa trono ng biyaya ay dahil may namamagitan sa atin at walang ibang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, walang iba kundi si Kristo Jesus. So when we say all this we pray in Jesus' name, we trust, we have faith, and we look only to Jesus. And only through Him, Lord, dahil kami mababa, dahil kami makasandal, kami madumi, and only through Jesus, we are able to come to you. At yes, marami pa tayong pwede sabihin, pero that is, yun yung kaya natin sinasabing in Jesus' name. So, particularly sa ating mga Kristiyano, isang madalas na panahon, lalo na pag naging kasanayan na lamang, I hope magkaroon tayo ng awareness. Therefore, every prayer should be a serious prayer. Hindi sinasabing dapat maging mahabang prayer. It can be a short prayer. It should be a serious prayer. Di ba, kakain ka. It's a challenge na dapat talaga maging minsan bukang bibig na lang natin magpapasalamat, pero hindi ka naman talaga nagpapasalamat. Pero dahil naging routine mo na lamang, parang mabubulunan ka. Naku, baka mabulunan ako pag hindi ako nag-pray. In Jesus' name, thank you po. Amen. So that is a challenge and a good reminder para sa bawat isa sa atin. So yes, using Jesus' name
na hindi seryoso, na hiwalay sa katotohanan ng salita ng Panginoon is taking the Lord's name in vain, and we must be careful sa bagay ho na yon. Thank you po sa tanong. Baka meron pa ho, isa o dalawa? Ito po, sa PowerPoint. Good morning po. Dalawa yung tanong, sabihin ko na pareho. Yung taking the Lord's name in vain. Halimbawa, yung maliliit na bagay lang. Halimbawa, wala akong makitang parking space sa kung saan man ako magpapark. Taking the Lord's name in vain ba yun? Gamitin ko pa yung name of Jesus Christ para makakuha ko ng parking slot. O di kaya, naglalaro kami ng sungka. Gusto ko matalo si Sister Connie. Pe-pray ako, in the name of Jesus Christ, sana po manalo ako. Taking the Lord's name in vain ba yun? Pangalawang tanong, yung sa Ten Commandments, honor thy father and thy mother. Sabi nung isang pastor, sa pastor daw, double honor. Kaya ito yung doktrina niya. Ang pastor, dapat sundin, dapat igalang ng higit kaysa sa magulang. Kasi nga, single honor lang. Honor thy father and thy mother. Sa pastor daw, double honor. Okay, tingnan po natin yung unang question, yung taking the Lord's name in vain in relation dun sa medyo related doon sa sabi kanina. Paano nga yung mga simpleng bagay? Ang sabi ng salita ng in all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Sa lahat ng bagay na ating gagawin. But again, we are commanded to do all things to the glory of God. All things, even in our leisure time, even in our entertainment. And doon ko i-challenge tayo, Lord, help me to engage in this. Tulungan mo ko, Panginoon, na gawin. For example, mag-outing kayo. Sa May 1, mag-outing tayo, Lord willing. Lord, magsiswimming kami, mag-outing kami. At napakadali na ma-focus lang ako sa masasarap, masasaya, at Lord, tulungan mo akong gawin ito para maluwalhati ka. Para ho sa akin, again, not for selfish reasons, but for the glory. I think, dun ho pinakamaganda. At siguro ho, ayokong magbigay ayokong maging legalistic na patating sa parking space at so on. But gusto ko lang ho i-challenge yung seriousness. Yung seriousness ng pangalan ng Panginoon. Again, hindi masama na, Lord, nagmamadali na kami, wala pa akong makitang parking, tulungan mo po ako. Hindi masama yun. Okay? And you really pray. Pero kung ang isip mo ay nahandun sa parang anting-anting, pag sinabi ko yung in Jesus name, parang biglang uusod yung mga sasakyan, magkakaroon ka ng parking. Hindi ho ganun. Doon tayo na mahuhulog sa kasalanan, I think, sa paggamit ng pangalan ni Jesus. Now, pagdating ho doon sa 5th commandment, sabi nga ho natin, 1 to 4, vertical, 5 to 10 is horizontal, correlation natin sa tao. 5th commandment, honor your father and mother. At isa sa mga implication noon is pagpapailalim sa otoridad na binigay ng Diyos. Ang sabi ng isang pastor, narinig ko ho yun, ang sabi ng isang pastor, dating church na pinupuntahan ho namin, dahil daw sa pastor, ang sabi ni Pablo kay Timothy, let them that rule well be counted worthy of double honor. And then sa magulang daw, honor your father and mother. And then sa pastor daw, double honor. Then therefore, kapag nag-utos ang magulang at nag-utos ang pastor, dahil doble ang paggalang sa pastor, ang susundin na yang, mas mahalaga ang, yun ang punto nung pastor na yun, mas mahalaga ang pastor. Yun ho ay kasinungalingan at maling pag-handle ng salita ng Diyos. Nung sinabi ni Pablo kay Timothy, let the elders that rule well be counted worthy of double honor, ang context noon, una, ay suporta, financial support sa mga widows sa church that are widows indeed. And in that same passage na pinapag-usapan ng financial support, sinabi ni Pablo, let the elders that rule well be counted worthy of double honor. At kahit tingnan nyo yung Greek word ng honor na yon, it pertains to monetary. Madaling salita, yung pastor na nagpapastor talaga at nagtatrabaho talaga sa salita, yung totoong nagtatrabaho sa salita ng Diyos, kahit doblehin nyo yung sweldo. Yun yung sinasabi.
Hindi siya double honor as in mas pahalagahan mo ang pastor kaysa sa iyong magulang. Mga kapatid, may mga churches na dumudulas dyan na mas mahalaga ang salita ng pastor kahit sa pagpili ng mapang-aasawa kaysa doon sa salita ng magulang. Ang pastor nagdedetermina kung sino mapang-aasawa nung nasa church. Siya ang nagiging authority over all things sa buhay ng mga members. So, be very, at isa yun sa mga text na ginagamit nila. So, that's wrong, that's ungodly, that's mishandling God's word. At pag nakarinig ho kayo ng ganun, ay, again, sa red flag agad na hindi yun tamang pag-handle ng salita ho ng Panginoon. Okay, with that, baka meron hong may tanong sa Facebook natin? Wala naman. Baka meron pa hong may tanong patungkol sa pagsamba? So nilidown pa lang ho natin yung foundation and Lord willing sa mga susunod, lalo na pagpunta natin sa ating corporate worship, yung program natin or yung music natin, yung mga ginagawa natin. Bakit natin ginagawa ang mga ginagawa natin the way we do it? As a church. Makita nawa natin at Lord willing, patuloy na mabago tayo sang-ayon sa sinasabi ho ng salita ng Panginoon. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat po. Turuan mo kami, Diyos, at nawa, mas maunawaan namin ang katotohanan na hindi mo kami nilikha para sa mga mabababaw na dahilan. Hindi mo kami nilikha para sa milyong-milyong pera. Hindi mo kami nilikha para sa napakagandang buhay. Lord, napakababa ng mga bagay na ito. Salamat at nilikha mo kami para sa pinakamataas na dahilan. Nakapag-aral man o hindi, may kapansanan man o wala, mayaman man o mahirap, ano man ang kulay ng balat o lingwaheng sinasalita, nilikha mo kami para sambahin ka. O Panginoon, salamat po. At Lord, salamat sa paalala mo na hindi lamang ang ginagawa ng aming mga kamay o sinasabi ng aming mga bibig ang nakikita mo tuwing panahon ng aming pagsamba. Kundi, O Diyos, tanglaw muli ng kalagayan ng aming mga puso. Patawad po, O Diyos, sa mga pagkakataon na kapag-alay kami sa iyo ng ipokritong pagsamba. At tulungan mo nawa kami ngayon na maging mapagbantay. Tulungan mo kami sa pagsambang ito. Aming gagawin na tunay nga na malawalhati ka namin. At Lord, salamat. Salamat sapagkat sa unang araw ng linggo, kagaya ngayon, O Diyos, espesyal na inaalaala namin na tunay na muling nabuhay ang aming Panginoong Hesukristo. Kung kaya't ang aming pananampalataya ay hindi walang kabuluhan. Salamat, O Diyos, sa mga katotohanan ito. Pagpalain mo, maging ang time ng fellowship namin. Kami ay kumakain o umiinom, may maluwalhati namin ng iyong dakilang pangalan. Lahat na ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magkaroon tayo ng 15-minute break. 10 a.m. ho, magsisimula tayo ng ating worship service. God bless po and break time po tayo.